ang pinakamasakit pa niyan, kung yung pinautang mong pera ay talagang pangangailangan mo rin, kailangan mo rin. 'Di ba? Ikaw na mahihirapan in the end. Pero alam mo naman kung walang trabaho, walang kakayanan na talagang mag-ano yan, chances are hindi na babalik yung pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Magpautang sa kamag-anak o kapatid. Ang tanong, okay ba siya o hindi? Yan ang pag-usapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Ay, grabe naman, itong topic na ito medyo sensitive, no? Pag-uusapan natin, usapang utang. Yung pagpapautang sa mga kaibigan at kamag-anak. At syempre naman, babalansehin din natin ang pagtulong at syempre kakayanan. At the same time, ano ang tamang desisyon kung tayo ba ay magkakaroon ng ika nga pagpapautang. Alam mo, marami pong may mga problema nito na syempre, ang hirap talaga kung may mga lumapit sa yung mga tinatawag natin kamag-anak incorporated. lalo na yung mga taong medyo may utang na loob po tayo na sinabi sa iyo. You know, I know what you did last summer. Diba tinulungan kita, kung di ka tinulungan, makapag-aral ka ba, makagraduate ka ba? Nako, ang pinakamahirap talaga ay bayaran talaga yung tinatawag nating utang na loob. Kaya nga, ito na po. Oo. Dalawang choices lang po pag-uusapan natin. Unang choice po natin ay magpapautang o pangalawa, hindi tayo magpapautang. Or number one, ano ba yung pros and cons nito? Let's talk about pagpapautang. Ang tinatawag ng pros. Okay, so definitely ay lalabas na ikaw ay makakatulong sa mga kaibigan at kamag-anak. So pag ikaw ay nakakatulong sa mga taong nangangailangan, syempre naman maganda ang iyong reputasyon. And then more than that, no, ay yung maaasahan ka at saka maganda yung tinatawag ng relationship, di ba? Ito yung taong maasahan ko sa panahon ng kagipitan. Wow, sugo ang dating. That's number one, ang pros. Siyempre, sa pagtulong din, may mga cons. Number one, siyempre, financial risk. Ano ibig ko sabihin? Di ba, may kakilala kayong mga taong nangungutang. Nung nangungutang, napakabait. Nung maniningil na, sila ng galit. Di ba? Galit-galitan na. And then, siyempre naman, pagka naningil ka, pagka galit na, maaari magkasuluyan ng kandila. Kaibigan, di ba? May joke nga ako parate na sinasabi ko, kung gusto nyong wala kayong makita na hindi nyo na makita ang taong yung pautangin yun, hindi nyo na, chances are, hindi na nyo makikita yun. And then, syempre, not only that, masisira rin ang relasyon nyo dahil nga, syempre, sasama ang loob nyo sa isa't isa. And then, ang pinakamasakit pa niyan, kung yung pinautang mong pera ay talagang pangangailangan mo rin, kailangan mo rin. Diba? Ikaw na mahirapan in the end. So, let's talk about naman kung hindi ka magpapautang. Ano naman po ang pros and cons? Ang pros niyan, syempre, protektado ang pera mo. Diba? Number two, ang kagandahan din dito, wala kang masyadong may sasama na loob, definitely, kasi tinanggihan mo. Pero hindi mo talaga makakaaway dahil nga wala kang pinautang. And then number three, at alam nila na maganda yung boundaries, clear yung boundaries mo when it comes to pautang. Ay, naku, pag napuntahan, hindi nagpapautang yan. And then, ano naman ang cons? Ang cons naman, kung hindi ka na mag-utang, ang sasabihin sa'yo, madamot ka, kuripot ka, makasarili ka, di ba? Pwede ka pang siraan. And then, not only that, also, masisira yung relationship nyo, magkakaroon din ng lamat dahil nga sa sama na loob, lalo pa mga Pinoy, di ba? And then, also, pagka hindi mo tulungan, minsan gini-guilt trip ka. Gini-guilt trip ka pa ng mga taong ganun. May kakilala ba kayong mga mahilig talaga mang-guilt trip? Kaya nga tatanungin kita, MJ Laurel, no? Ana Jean Bayos, at the same time, Gerald Villaluz, ikaw nga magpapautang o hindi? So, ang katanungan, ang malaking katanungan talaga, pwede ba talaga tayo magpapautang? Well, ang sagot niyan, makakasagot niyan, ikaw. Oo, ikaw makakasagot. Just in case, just in case, kung gusto mo pag magpautang, ito yung 3 K na kailangan mo matanong. Number one, ang kanyang kakayanan. For example, may kaya ba magbayad yung taong yan sa perang uutangin niya? Diba? Pagka may kaya, diba, nakikita mo naman may kaya at may kakayanan, may trabaho naman, pwedeng i-consider. Pero alam mo naman kung walang trabaho, walang kakayanan na talagang mag-ano yan, chances are hindi na babalik yung pera. Pangalawa, syempre, kredibilidad. Itong taong bang nangungutang may kredibilidad na kung sinabi niya, susundin niya,
or napapako na lang parati ang kanyang pangako. That's a second sign. And the third also is kasunduan. Isama na rin natin yung kasunduan sa kasulatan. Kung ano man pinagkasunduan nyo, dapat meron kayong tinatawag na written. Kasi alam mo ang tao, pag nangungutang, yung mga taong inutangan, nagkakaroon ng insomnia dahil hindi makatulog. Yung mga taong nangutang naman, nagkakaroon ng amnesia, o lalo na kung walang kasulatan. Kaya make sure everything has been put in writing. And then, ang next question naman is this. Ano naman ang pinaka-best niyan talaga? Alam mo, yun nga, ang best na decision niyan. Ikaw na makakapag-decide kung pwede mo pautangin o hindi based on the next KKK. Kaya nga, ang tanong, finally, ano ba yung talagang dapat na gawin pag lalo na sa mga taong nangungutang? Again, iba-iba po tayo, pero me and my wife, we made a decision. Kami po, we made a decision to do this. Kung may lumapit sa amin at nangungutang ng 30,000, ang narinig natin, ay, pahingi naman ng 30,000 pesos. So, mag-uusap kaming mag-asawa, at mag-a-agree kami. Magkano ang pwede nating ibigay sa kanya just in case na hindi na bumalik, hindi masisira ang samahan, pagkakaibigan at yung relasyon natin. O sinabing 30,000, tiget 3K. Pare, pasensya ka na, 3K na ang kain namin. Kung nakalubag-luwag ka, ibalik mo. Pag bumalik, praise the Lord. Pag di bumalik, condolence. Diba? So in other words, tulong na namin po sa taong yan. At let's say, ito, mga friendship, pakinggan nyo to, ang galing nito. Paano na kung nag-return of the comeback at nangungutang muli? Diba? Sabihin, Pare, baka pwede naman pautang ulit kasi kailangan lang namin. you know what? I know what you did last summer. Yung 3,000 na uniutang mo hanggang ngayon, hindi mo pa naisole. Mahirap naman kausapin ko misis ko at sabihin ko sa kanya na magpautang, baka mag-away pa kami, pasensya ka na. So ngayon, nagkaroon ka na ng dahilan kung bakit hindi mo kayang magpautang dahil hindi pa tapos ang obligasyon niya. So, sana naman itong short session natin kung magpapautang o hindi. Again, depende yan sa iyo, diba? Sa iyong kakayanan, sa iyong capacity. At the same time, kung willing ka ba talaga. Pero again, iba-iba po tayo, kaming mag-asawa. We made a decision na ayaw namin at hindi namin kayang magpautang. Tutulong na lang kami. Sana naman naliwanagan po kayo at para naman sa mga taong may utang, tatandaan, ang utang po ay isang responsibilidad. Kaya kailangan po natin matutong magsauli ng pera para tayo pagkatiwalaan in the future. At para sa mga taong may mga utang issues po, basahin nyo na lang po yung My Utang Free Diary. Malamang makatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.